Oh. Guys, huwag kayong mabibigla ha. Huwag kayong mabibigla sa pagmumukha niya. O, tingnan natin ha. Tingnan natin kung gaano ka totoo ito, itong balita na to. O, baka sabihin nyo ako yung fake news ha. Okay, tingnan natin kung totoo ba itong balitang to. So, eto na siya. Pasok. O, sabi niya sa title ho. O, eto, sabi niya sa title. Ito na, Jonathan Morales, ipapakulong na, Kati Binag. Pwedeng sumunod. O, panoorin natin. Ito, nakikita niyo? Desisyon ng Korte ng San Fernando, Pampanga. O, ngayon. July 30 po lumabas yung desisyon. Guilty si Jonathan Morales Sa pagsisinungaling. O, di ba? Ito po yung pinatulan ni Senador Bato de la Rosa na testigo dyan tungkol sa mga... Una disclaimer tayo ha, hindi ko kakampihan dito si Jonathan Morales. Si Kati Binag ang didepensahan ko dito sa fake news ni Mike Abe, okay? Okay. Ano pinagsasabi laban kay Pangulong Marcos? Eh, di ba sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito ay pambansang sinungaling? Oo. Abay dito sa desisyon ng Korte, lumalabas na ganun. Kasi dito ay guilty. Marami naman pera yun si Jonathan Morales. Kayang-kaya ni Jonathan Morales yan. Oo, nagbigay nga ng 10,000 sa SMNI, sinumbat, di ba? And reasonable doubt, perjury. Oo. Sa ilalim po ng Article 180 ng Revised Penal Code. At hinahatulan siya ng makulong ng 4 na buwan at pinagbabayad ng 1,000 pesos, 100,000. May penalty pa. Kaya na magbabasa ka na lang, bobo ka pa. Gago! Hindi, ako nga titingin, hayop to. Ay, di mo alam yung kung ang 1,000, 3 zero lang yun. Nakang titing to. Kung babalita ka na lang, mali-mali pa, hayop ka. Bayad ng 1,000 pesos, 100,000. May penalty pa. 1,000 pesos. Pero ang issue dyan, kahit na 4 na buwan lang, umalit na pera yung penalty. Pero yung hinatulang ka ng korte na ikaw ay guilty. Guilty sa pagsisinungaling. Ayan July 30 lang lumabas. Ano ngayon? Di ba ilang araw pa lang? Lumabas na ngayon. San Fernando. Saan napanood dyan? San Fernando, Pampanga po, naglabas ng korte. Guilty na po yan. Decision na po yan. Ano tayo? July 2024 ba tayo? Guys, 2024 ba tayo ngayon? Nga pala, 2024 ka ito. Pati yung na. Okay. Kay Morales. Jonathan Morales, yung nagpagamit ng mga senador tungkol dyan. Pero ito sa ibang issue. Kaya kung si Morales ay kakasuhan ulit ng pagsisinungaling ng Senado, abay ganito rin ang mangyayari sa kanya. Ito sa ibang kaso guilty na ho siya. Matagal na itong kaso na meron pala siya. Yan na sinasabi din ni Morales na siya may mga kaso at ongoing pa. Ngayon ay meron ng desisyon ng korte. Ngayon, makukulong na bang habang buhay si Morales dyan? Ulitin ko hindi ko pinagtatanggol dito si Morales. Pero ang tanong, Mike Abe, panghabang buhay na bang makukulong si Morales? Tawag dito, big deal na ba yun? Gago! Okay, panarin natin. Perjury, pagsisinungaling. Guilty na ho si Jonathan Morales. Kaya ako dinidiin, huwag kayong magsinungaling dahil meron tayong batas. Utang ina mo, isa ka dun Gago! Lakas-lakas mo magpayo isa ka sinungaling din Puta na, asan na yung secret deal na sinasabi mo? Gago. O sabihin mo, ini sinasabi ko sa inyo. Kaya ako dinidiin kasi huwag kayong magsinungaling. Puta na mo, kala mo, linis-linis mo Gago! Kaya to, kapal ng mukha mo. Sabihin mo na huwag kayong magsinungaling. Ikaw yung pasimuno dyan. Gago! Nakakaya na kayo po ay hatulan ng korte na kayo'y sinungaling at pinarurusahan. Wala na kayong laban dyan dahil kayo nagsisinungaling. Warning ito, related ito, dun ho sa ginagawa ngayon ng Kati. Kati Binag ba yun? Bakit yung ibang tawag Kati Boni? Ano ba yun? Ang uto ng mga hype yung mga punchline. Lalait-laitin mo pa si Kati Binag Baka mamaya tumuwad sa'yo yun, may stroke ka. Gago! Kati Buni daw, Kati Buni.
Ate daw, Ate Binag, Hoyo Bino. Hoyop na to. Hindi, gusto niya lighten si Ma'am Cathy. Kita mo ba? Pakinggan niyo yung sasabihin niya, pakinggan niyo. Kati Boni, ano ba yun? Binag ba yun? Bakit yung iba tawag Kati Boni? Ano ba yun? Bakit gano'n? Anyway. Ito na mga punchline. Ay, mga punchline ni Mike Abby Ayot, nilalait si Ma'am Cathy Binag. Putang na, baka mamaya tigasan ka dong hayop ka. Putang na, baka dihamak na mas maganda sa mga naging karelasyon mo yun, Mike Abby. Gago, baka pakitaan ka lang ng hita nun, tumulo na laway mo. Gago! Tangna, hindi papatusin ni yun. Hindi papatusin ni Tony Boy yun kung pipitsugin yun, tanga. May koti-koti, Boni daw, Boni. Oy, Pino, manglalait ka na lang, oy. Ikaw, Gago! ang inantong hype to. Baka panglait ka, mga tumuwad sa yun, bigla ka mahimatay, ha? Gago! Parang Kati, pangalang Kati. Eh, di ba? Wari, hindi kilala no? Puta, isa ka rin chismoso, Nakapasahan din niya ang first family, especially ang Gabinete raw at Especially. Especially for you. I wanna tell you now the night is going through. Gago! All the time the world sitting love for you. You're in my heart. It's never the tell. It is still stay, especially for you. Gago! Ang ina bulol. Especially. Puta ina, baka mamaya tumawad. Baka mamaya gumanong-ganon lang sa'yo si Ma'am Cathy. Mike Abby to, laglag yung postisyo mo, ha? o tsaka si First Lady tungkol sa kung ano naman tungkol sa drugs na mukhang nagpapagamit. Eh, alam mo yung babae niya, hindi naman pala talaga dapat paniwalaan. Pok-pok na naman. Kagaya ng sinasabi nilang mga tanso. Maraming kabit. O, sige. Mukhang hindi maganda ang record. Ay, nako. Ha? At yan pala, alam nyo, may lumabas na hong isang video na nagsasabi at humihiling sa kanyang, tumigil ka na dyan, huwag kang magpagamit, ginagamit ka lang. O, asan na yung video? Oy, Ma'am Cathy, dapat ito kasuhan mo din, no? Kagaya nung kinaso kay Morales. Oo, pagsisinungaling, may video ka daw. No, naku po. May video daw na lumabas na pinapatigil ka na. Oh. Kay Florendo ka pala, Mr. Florendo pala sa Davao, dyan siya galit, yung babaeng yan. Oh, ngayon. Pero ginagamit itong issue, parang collateral lang si PBBM at ang ating gobyerno. So may nagpapagamit sa kanya. Isa yan sa mga in-interview ni Maharlika, yung nung pinaniniwalaan yung mapanirang vlogger. Oh. O in-interview niya kung ano mga sinabi, naniwala na naman kayo. Ayan ngayon. Warning ito, kung si Jonathan Morales nagsisinungaling sa kanyang mga ginawa ng araw, guilty na. Base sa desisyon ng korte ng Pampanga. Oh, ikakamatay ba ni Jonathan yan? Mamatay ba si Jonathan pag naging guilty si Jan? Gago! Ulitin ko ha, hindi ko kinakampihan si Jonathan Morales. Ang kinakampihan ko dito si Cathy Binag at sinusupalpal ko dito etong tulonggis na to na si Arn. Lutangin na to. Kaya yung pagsisinungaling, yan po isang krimen, isang kaso yan. Oh. Pwede kayong Pagsisinungaling bakit yung Oo nga, ganun. Andun na nga tayo, Mike Abby, kasi kaso nga yun. Ay, ang tanong, hindi ka ba nagsisinungaling? Una, may sinabi mo, may lumabas na video kay Cathy Binag na pinapatigil na siya. Asan? Pinakita mo ba? O, yung secret deal, asan na? Anak ng puta. Yung sa akin na lang, asan na? Yung sinabi mong may nirape ako. Sinabi mo, may in-scam ako. O, asan na? O, yan ang kasinungalingan mong putang ina ka. Gago! Ayaw ko na magmura eh. Sorry napamura na naman tuloy ako. Sorry, pasensya na po, pasensya na. Tapos sasabihan, lalait-laitin mo pa si Cathy Binag na buni. Putang ina. Mike Abby, tignan mo mukha mo. Putang ina, baka kahit anong yaman mo, hindi ka patulan ni Cathy.
Baka mamaya tuwaran ka nun, may stroke ka, ha? Gago! Ang tanong, tumitigas pa ba yan? Yan ang tanong dyan. Tanginan tong hayop na to. Ako, pwede kayong makulong. Ayan, pinakukulong na nga si Morales. Oh, ngayon. Guilty. Oh, ngayon. Sa kanya mang ginawa nung araw. Oh. So ikaw, Kati, Oh. yung isang kaibigan mo na nananawagan sa yung tumigil ka, huwag kang paggamit dahil naniniwala siya, ginagamit ka lang, huwag kang sumali dito sa politika. Oh. Dahil ang galit mo lang daw ito sa dati mong boyfriend mo, kung ano. Oh. Binigyan ka pa raw ng bahay sa Alabang. At Oh. binawi siya ngayon. Kita mo, itong chismoso talaga, no? Ang galing din ni Mike Abby. Ako tinitignan ko yung mga record ni Ma'am Cathy. Wala akong nakitang ganun. Pero si Mike Abby, akalain niyo yun. Akalain mo, Mike Abby, alam mo yun? Gago! Ang lupit mo, Mike Abby. Oo, lupit mo pagiging chismoso ka. Gago! Tara, tumatanda kang chismoso, kakadiri ka. Ang inang yun, may bahay pa daw sa... O ngayon, Mike Abe, tanungin kita, anong connect sa issue nun? Gago! Mike Abe, anong connect sa issue ng ibinigay na bahay ng dating boyfriend ni Cathy Binag? Anong connect? Ano yan eh? Ano ba yung sinasabi mong argumento? Mabigat na ba sa yan? Ulul! Sa'yo yung bahay mo nung asawa yata. O ngayon, nagalit ka. Ngayon, papagamit ka kay Maharlika. Para lang. Alangan naman sa'yo magpagamit si Ma'am Cathy. Una-una, wala kang pera. Pangalawa, gurang ka na. Baka mamaya, hindi na nga natigas yan. Gago! Pangatlo, tanga ka pa. Pangapat, sinungaling ka pa. Gago! Panganglima, bayaran ka pa. Gago! Ang inang yan. Morales, ginamit din ni Maharlika yan. Puta na mo, paulit-ulit ka. Ulit-ulit yan. Kanina mo pa sinasabi yan eh. Na para makumbinsi ang Senado na mag-imbestiga ng ilang araw, ilang linggo, kaya nagagalit ng mga tao kay Senador Bato dahil nagpagamit sa tinuturing ng ating Pangulong Marcos na pambansang sinungaling. Kita mo, pati ba naman pala yung hearing? Ulitin ko sa'yo, Mike Abby, ha? Yung hearing is hindi dahil yon kung totoo ba o hindi yung pulburon or yung pagsinghot o yung dun sa PDEA leak. Explain ko sa'yo, Mike Abby, ha? Kasi si Mike Abby, lagi niyang pinagmamayabang sa amin na Banateros, kami daw po ay mga pipitsugin lamang na mga vlogger, mga pipitsuging vlogger, at siya daw po ay isang matalinhaga at karipiri-ripisto respeto na nilalang na nabubuhay dito sa mundo. So ito, Mike Abby, papaunawa ko sa'yo. Yung kay Senator Bato de la Rosa at yung about sa PDEA leak ni Jonathan Morales, ang iniimbestigahan doon ay kung paano nakalabas at paano lumabas ang PDEA leak or PDEA list na yun. Kung paano na napunta sa vlogger na si Maharlika. Yun, Mike Abby, ha? Hindi yun na pinatulan eh. Sinabi mo rito, ngayon, Senator Bato, pinatulan mo si Joe. Hindi yun dahil sa pulburon, tanga. Gago! Ang tangina, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi mo pala alam yung reaction mo, dadak-dak ka ng dakdak. Sinabi na nga ni Senator Bato de la Rosa yan noon. Sabi niya, ay iniimbestigahan ko to dahil kung saan nanggaling at paano lumabas ang PDEA list na ito. Tanda mo ba? Gago! Mahirap sa'yo eh. Puro ka content, wala kang utak. Gago! Sir Kennedy, shout out. Rapisto, yan. Wala kang rapisto eh, Ate Storm. Tanginan to, tumatandaan nung to ng paurong. Boplak ang puto. Liar. Di ba? Yan ang sabi ng Pangulo niya kay Morales. Ngayon, sa kanyang mga kasong nakapending sa korte, lumabas na yung desisyon. Guilty. Kaya nga, pakukulong na siya.
Okay. yung sa Senado, kaya dapat ang Senado. Ang tanong, paano makukulong kung sinabi mo nga kanina, mababa lang naman yung piyansa, 1,000. Posibleng walang posibleng walang pangpiyansa si Morales. Di ba? Mag-file din ng kaso na pagsisinungaling din laban kay Morales kasi sila ay naguyo, sila ay napaniwala doon sa kanyang mahamang sinasabi. Oy, maraming salamat po Ma'am Nancy Pukumura. Maraming salamat. Hello Sir Jay. Tama yan, lekturan mo si Mike Fake Abe. Mike Fake Abe. Tama mo? Ultimong mga hero abroad, OFW, ang tawag sa'yo, Mike Fake Abe. Anak ng teding, dakdak ka ng dakdak. Tapos tingnan nyo ha, ang title is about kay Kati Binag. Puta na, nagpa-viral ka lang eh. Gusto mo lang panoorin ng mga LDS, mga DDS, yung mga Duterte supporters yung video mo. Kaya nilagay mo si Kati Binag dyan. Pero wala ka naman sapat na argumento kay Kati Binag. Anong pinaka-argumento mo? Yung binigyan siya ng bahay. So, pakailan mo. Gago! Pakailan mo, nabigyan siya ng bahay ng kahit sinong lalaki. Bakit? Pera mo ba yon? Alam mo, Mike Abi, iniiwasan kitang mamura. Kasi nga, gaba yun. Kasi nga, may kasabihan, kapag pumatol ka sa matanda, gaba ang aabutin mo. Kaya pinipilit ko, Mike Abi, na huwag kang murahin kasi baka magabaan ako. Gago! Play. Sabi na wala namang dokumento, puro hearsay lang. Kaya ikaw, Kati, na ginagamit kayo ni Morales, ni Harlika, yan din ang mangyayari sa'yo. Ay, nako, Ma'am Kati, pagbabanta to. Pwedeng mong kasuhan si Mike Abi dito. Pinagbabantaan ka. Naku po, Ma'am Kati, sana mapanood mo to, Ma'am Kati Binag. Oo, i-mention nyo dyan sa comment section. Kati Binag, ha? Para mapanood nyo itong video natin. Naku po, pinagbabantaan ho kayo ni Mike Abi. Tinatakot po. Kung ako po sa inyo, unahan nyo na agad to, kasuhan nyo to. Alam ko po yung full name nito, Ma'am Kati Binag. PM is the key. Gago! Ha? Alam ko po ang full name nito ni Mike Abe. Oo, naku, dapat kinakasuhan nyo to. Ay, Maring Marites, Miguel Absharat, at kinakasuhan nyo ito. Delikado po yan, pinagbabantaan po yung buhay nyo. Pinagbabantaan kayo ni Mike Abe. Pwede ka rin kasuhan. Makukulong ka. Oh, makukulong ka daw. Pwede kang kasuhan, makukulong ka, pagbabanta yun. Lalo na ngayon na nag-viral na yung panawagan ng isang kaibigan mo, kilalang kilala ka, na ikaw daw ay ginagamit lang, huwag kang mapagamit sa politika para siraan ng Pangulong Marcos. Sa nga nung video na yun, guys, meron bang ganon? Puta na. Ikaw naman kasi, Jiggy Barra, naniniwala ka pa kay Mike Abi na may video ganon? Meron ba? Meron ba nung ganon, guys? May video na nananawagan yung kaibigan ni Ma'am Kati Binag na tumigil na siya? Buto mo. Gago! Sa ating gobyerno, dahil yung galit mo ay galit mo lang doon sa dati mong kasama. Okay, just Jelly, may galit siya. Bakit mo dinadamay ang Pangulo? Oh. Pinapalabas mo, kaibigan ng Pangulo, ang mga Florendo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas malapit sa mga Duterte ang Florendo, yung mga Florendo family, kung di ako kakamali. Sila yung isa sa mga tumulong financial support kay Duterte na Financial, hindi pinansal. Puta na. Ang sagwa, pakinggan, Mike Abi, umayos ka nga. Puta mo, muntik na maging salsal yung salita mo. Gago! Pinansal. Kanina, especially. Especially for you. Pinansal. Kaya ka nadudurog ni Manat Bay eh. Kaya ka nadudurog yung uson, ginawa mong oson. Gago! Putay na to si Mike Abi. Puta. Oson. Oson! Moka! Oson! Gago! Ayok. Tapos ngayon, yung especially, yung especially, no, naging especially. Tapos yung kanina sinabi niya, ano yan? Ulitin natin. Ano yung sinabi niya kanina?
Sila yung isa sa mga tumulong financial support kay Duterte. Pinansal! Butik lang mag-sal-sal yun ah. Gago! Pinansal. Hayop ka, Mike Abe. Alam mo, Mike Abe, minsan binubuo mo araw ko, hayop ka. Pinansal. Ay, sagwa. Pakinggan na puta. Akala ko ako na, alam nyo, hindi ako perfecto. Bulol din ako. Pero di ko alam na napaka-basic lang nung mga salita na yun. May mas bubulol pa pala sa akin. Pinansal. Ay! Pinansal. Especially, susal, tapos oson. Gago! Alam mo, may kami magpagawa ka ng sarili mong diksyonaryo. Gago! Magpagawa ka ng sarili mong diksyonaryo, hayop ka. Yung mga bigkas mo ng salita, mali-mali. Gago! Balikta rin kaya nila. Labi niyan, Sir J. Mahusay gumawa ng istorya. Kaya nga eh. Ewan ko kung saan niya nakuha yung sinasabi niya na may video daw na nag-viral para daw kay Ma'am Cathy Binag na pinapatigil na daw siya sa ginagawa niya dahil ginagamit lang daw siya ni Marlica. Doon naman kay Marlica at kay Ma'am Cathy Binag, wala na tayong pakialam doon. Ang pakialam ko dito, yung kay Ma'am Cathy Binag. Ngayon, ang pinaka-argumento ni Mike Abe is binigyan daw siya ng bahay ng dati niyang boyfriend. Ay, Mike Abe, una-una, wala kang pakialam doon. Pangalawa, hindi argumento yun. Gago! Anak ng teteng ka naman, Mike Abe. May SS ka. Di naman yung nguso mo, busalsal na, oh. Gago! Fake news mo, hayop ka. Duterte na tumatakbo ng 2016. Inamin na nga na in public. Yung ano daw, yung ex daw ni Ma'am Cathy Binag ay mas malapit daw yun sa mga Duterte. Hindi daw sa mga Marcos. Eto, Mike Abe, si Tolentino nga malapit sa Duterte. Tingnan mo, nandun na ngayon kay BBM. Gago! Alam mo, sa politics, Mike Abe, parang ikaw lang yan. Kung saan ka, sala sa init, sala sa lamig. Kung saan may pera doon. Gago! Kung saan may chismis, doon ka. Gago! Ganun lang yan, Mike Abe. Pare-parehas lang yan, katulad lang din yan sa'yo. Yung mga politiko na yan, nung panahon ni Duterte, sikat ang Duterte nun. So, syempre, didikit lahat ng mga politiko kay Duterte. Kagaya, ang daming mga diba? Kagaya ni Garcia, ni Tolentino, at marami pang iba na dati mga kapartido ni Duterte yan. Pero ngayon ay nagsilipatan na kay Marcos. So ganun lang yun ha. Wag mo kaming kukwentuhan ng mga ka-fake newsan mo dahil alam namin kung sino ang malapit sa mga Duterte at hindi. Wag kang tanga. Gago! Ha? Alam mo, Mike Abe, kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung talagang matapang ka at hindi ka bakla, kagaya na sinasabi mo kay Banat Bay, subukan mo ko. Magdebate tayong dalawa. Tagalog, para hindi ka na mahirapan sa pag-pronounce ng especially oson at social media. Pero bang bago? Ano yung bago kanina? Ano yung bago kanina? Pinansal. Gago! Gago ang puta. Bastos. May pagkabastos ka din, Mike Abe. Nung pinansal. Tunong sagwa-sagwa, baka may mga nanonood na bata, ha? Pinansal daw. Grabe to. Pinansal daw, Pinansal. Kulang na lang ng SAL yun, ha? Bastos na yun, ha? Ni Duterte yan, na si Florendo isa sa mga tumulong sa kanya. Tamo. Asan yung ebidensya mo dyan? Na mas close si Duterte at yung ex ni Cathy Binag at si asan? Nasaan yung ebidensya? Yan ang sinasabi namin sa'yo. Yan ang hirap sa'yo, Mike Abe. Yan ang pangit sa ginagawa mo. Daldal ka ng daldal, wala ka namang pinapakitang ebidensya. Asan? Wala nga, di ba? Secret deal. Asan na? Wala pa rin. Puta na. Mike Abe, mamamatay ka na lang ata.
Mawawala ka na lang ata dito sa mundo, wala ka pa rin pinapakitang ebidensya. Ang tagal ko nang hinahanap. Baka maabutan ko pa yung edad mo. May kabi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung nilabas mo na secret deal di umano ng China at ng Duterte. O ngayon naman, may sinasabi mo, mas close ang Duterte sa ex ni Kati Binag. So ano naman? Anong connect nun? Pakailan mo ba? Gago! Kung sakali mang mas close, ha? Kung sakali man, putay na nga Duterte tsaka Marcos dati magkasama yan. Tingnan mo ngayon. Ay nako, napakababaw mo talaga, Mike Abe. Doon mo na lang, isipin mo na lang, ha? BBM tsaka BP Sara. Dati close yan. Oh, magka-tag team pa. O ano nangyari ngayon? Tanga ka talaga. Gago! Kaya sabi ko sa iyo, hindi sukatan ng pinag-aralan sa katalinuhan ng isang tao, Mike Abe, tandaan mo yan. Kaya ang hirap sa mga tao pag nagpapadala ka sa pera, no? Wala siyang resibo na sinasabi. Oh, hindi kasi baka mamaya labasan din tayo ng resibo. Alam mo naman to, may pagka-ogag to. O kahit naman sinong politiko nakapagpa-picture na kay Duterte, wag kang tanga. Baka sabi mo, eto Jay Guevara, ebidensya, magkasama, o bakit si ano? Baka mamaya pakitaan din kita ng mga picture ng drug lord kasama si BBM, magulat ka. Gago! Putay na to, kalalaki mong tao, chismoso ka. Ang galing-galing mo mag-imbento ng ano? Ang galing-galing mo mag-imbento ng kwento. Kakalabas-labas lang ni Kati Binag, may kwento ka na agad. Gago! Hindi naman nalapit. Nitong nakarang eleksyon, yung mga Florendo kay Pangulong Marcos, wala akong nabalitaan. Tapos ngayon pinapalabas mo. Ay tanga, paano ka makakabalita kay Marcos? Kay SMNI ka pa lang nun. Gago! Tingnan mo kabubuhan mo. Ano yan? Magiging update ka kay Marcos na SMNI ka nung panahon na yun? O sa bagay, nga pala. SMNI nga pala ang tumulong kay Marcos, nakalimutan ko. Nakalimutan ko nga pala na SMNI nga pala kay OJC, Pastor Apollo Kibuloy nga pala ang tumulong sa pangangampanya kay Marcos Jr. Oo nga pala, nakalimutan ko, Sir Kennedy Iswagin, no? Oo, na SMNI lang pala ang nagmalasakit kay Marcos, nakalimutan ko. Pero ito yung pahabol yan, may kabi. Sino ka ba para i-update ni Marcos? Gago! Kaya sabi niya kasi wala daw siyang nabalitaan. Putang ina, bakit lahat ba ng impormasyon na pampatungkol sa politics, alam mo lahat? Yung tanga ka nga, hindi mo alam eh. Gago! Yun pa kaya? Isipin mo nga yung mga ikabi. Nagagalit ka kay Banat Bay dahil tinitira yung uso mo. Ano pa ba titirahin namin sa'yo? Di uso mo. Gago! Yung tanga ka nga, di mo alam eh. Yung bobo ka, hindi mo alam. Paano mo? Kapag nalaman mo ng bobo ka at tanga ka, may kabe, tsaka mo kami yabangan. Gago! Okay? Gets mo? Na malapit ang mga Marcos sa mga Florendo tapos sinasabi mo may kaugnayan sa drugs, di ba? Kaya ikaw ate, warning lang ito bilang... Warning lang ito. Pilipino. Huwag kang paggamit, huwag mo sirain ang ating gobyerno dahil sa iyong interest na kung anumang interest. Kung ikaw ay binayaran para manira, delikado yan. Nako, Ma'am Kati, binayaran ka daw. Pag pangalawang pagbibintang na ho sa iyo ito. Oo, binayaran ka daw ni ano. Binayaran ka daw, kaya ka lumalabas ngayon. Naku po. Kung ako sa inyo, Ma'am Kati, kinasuhan nyo to. Delikado tong tao na to. Delikadong tao to. Oo, pinapakalat niya na kayo po daw ay binabayaran. At biruin nyo, pati yung personal na buhay nyo, dinamay pa na kayo daw ay may buni. O sinabi niya kanina sa unang video niya, kayo daw ay may lalaki. Oo, marami daw video na at anong lumalabas tungkol po daw sa iyo. Binigyan ka daw ng bahay lupa.
Gago! Di ba? Ay naku, Ma'am Cathy, ako sa'yo, kasuhan mo to. Ano daw? Alam niyang tanga siya, Sir J. Nabayaran na kasi yan. Hindi rin ako naniniwalang binayaran si Mike Abia. Hindi rin ako naniniwala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit na hindi to binayaran si Mike Abe? Alam niyo kung bakit na puro vlog to? Kasi ganito yan. Kahit ako po na napapanood niyo po ako tuwing Tuesday, Wednesday na sa SMNI, wala po akong ni pisong natatanggap galing sa SMNI. Kundi kusang loob ko po yun at kagustuhan ko pong magbalita sa SMNI dahil isa rin pong karangalan yun para sa akin at syempre bilang respeto ko na rin sa Banateros, no? Etong si Mike Abe, may allowance to noon sa SMNI. Oo, hindi rin kalakihan at hindi rin ka-anuan. Pero hindi naman siya inuutusan doon. Hindi siya inuutusan yung ganito ganyan. Sa totoosin nga, stress na stress po yung mga kasamahan niya dati sa SMNI dahil ultimong guest nila ay binabanatan nitong kumag na to. Oh, so yun, doon pa lang, no. Ngayon, ganito nangyari, nagkaroon ng YouTube at nakikita niya malaki ang views, malaki ang revenue, no. Kaya bigla na lang itong nagmayabang or parang ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya. Pero yung about po dun sa 10 million, no, medyo may katotohanan po yun. Gago! So sa madaling salita, bayad pa rin siya. Gago! Kala mo, Mike Abe, makakalusot ka, ha? Gago! Bayad pa rin po siya. Kasi kaya nagtataka rin po kasi kami. Biruin mo, nanghingi siya ng 10 million kay pastor. O nanghingi siya. Tapos kinabukasan po, nagdabog siya. Kasi hindi nga siya napagbigyan eh. Hindi siya napagbigyan doon sa 10 million na hiningi niya. Ayan, nagkaganyan na siya. Tapos, syempre, mas dihamak na mas malaki ang sahuran sa YouTube kaysa sa SMNI. Kaya ayan na, ang ginawa niya, alam naman niya na mas maraming manonood sa kanya kapag kinalaban niya ang Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy, kaya siya nagkaganyan. Magagaya ka rito kay Morales. Hindi ako nagbibiro. Oh, hindi daw siya nagbibiro. Naku, nagbanta na. Oh, makukulong ka daw, Ma'am Cathy Binag. Naku po, pinagbabantaan ka nito. Ako sa'yo, kasuhan mo to. Pinakita ko na sa inyo yung desisyon ng korte. Pinakukulong siya dahil nagsinungaling. Oh. Ikaw, ay malamang yan din ang aabutin mo pagdating ng araw. Oh, yan oh, ina mo. Naku, delikado ka dyan, Ma'am Cathy. Paninirang po rito, cyber libel, human trafficking. Ay, malayo na pala yun. Oh, pero ako sa'yo, Ma'am Cathy Binag, kasuhan mo. Hindi ka tumigil. Dahil ang pagsisinungaling ay isa huyang kasalanan na may batas tayo na magbibigay ng... Kung ina nagsabi lang salitang hindi sinungaling. Gago! Ayup! Gago! Ba't kaya ganun no, yung mga taong, kaya katulad niyan, yung mga masasamang tao, yung mga corrupt, yung mga ganito, katulad kay Mike Abe na napakasinungaling. Oh, ay katulad lang nung sinabi mo kay Ma'am Mocha Uson. Una-una, bukod sa hindi mo mabigkas-bigkas yung Uson na apelido niya, Oson lang nababanggit mo. Oh. Ang dami mong sinabi kay Ma'am Mocha Uson, wala, laglag lahat. Wala sa detalye, walang umpisa, walang dulo, walang gitna. Puro lang patalastas. Oh. Dapat punta na, lakas ng loob eh, no? Oo, lakas ng loob na ikaw magpapayo, isa kang sinungaling. Hayop na to. Hayop ka. mga parusahan. Kaya maging maingat lang po. Ang kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa mga paghahayag, merong limitasyon. Pag kalayaan sa pamahayag, merong limitasyon. Oh. Ikaw, hindi mo ba naisip yun? Ewan ko sa'yo, Mike Abe talaga. Alam mo, minsan Mike Abe, siguro magpa-check up ka. Lumalala ka na, Mike Abe. Iba na yung agos ng utak mo. Oh, ano na naman to? Oh. Former President Duterte, kinasuhan na naman. Kakayanin pa kaya ni Digong ito?
Ano na naman yan? Yung idol mo. Okay, ito, idugtong na nga natin to. Sige, idugtong natin. Uy, may ano. Galing talaga ni Mike Abby. Galing ni Mike Abby nagkaka-ads, no? Kahit walang kwenta yung video. Then, minsan parang gusto ko tong gayahin, yung ginagawa ni Mike Abby, na magbibideo ako ng ganyan-ganyan. Parang mas gusto ko. No, parang kasi, parang ang saglit lang. Hindi sa totoo lang saglit lang mag-fake news. Sa tosin kung gugustuhin ko po na mag-fake news kami ng mga banateros. Pag ginusto namin mag-fake news, napakasaglit lang. Halimbawa, gagawa kami ng kwento. Ayan ang pinakasaglit na content dito sa pinaka-basic na content yan dito sa YouTube. Tingnan mo si Mike Abby, 3, 2, 4 ang upload sa isang araw. Ang lupit niya ni Mike Abby. Ganyan kalupit si Mike Abby. Upload dyan araw-araw, 3, 4, 5, ganun. Play. Ito, nakikita niyo ito? Nakikita namin yan. Si Trillanes, yung idol mo. Dating senador. Yan. Nakakuha ng ABS-CBN. Thank you sa ABS-CBN. Dating senador. Tani Trillanes, bago na namang ipinail na kaso. Plunder po ito. Kasong pandarambong. Plunder. Laban kay dating Pangulong Duterte. Pangalawang plunder case na ito. Wow. Nanunumpa siya ito. Wow. Pinanunumpa niya yung kanyang kaso, yung kanyang pinilakaso. Yan po ang purpose niyan Nanunumpa sa... Ito nga, talagang, yan talaga, bobo. Nanunumpa daw. Kasi yan daw yung purpose. Alam hindi purpose yun. Ba't niya gagawin yung hindi purpose yun doon? Gago! Prosecutors ng Department of Justice. Yung mga dokumento, ang dami. Ayan bagong kaso po yan. Naipinal niya. Ayan. Hindi Second. Hindi ang tanong niya, ang title niya, FP Duterte, kinasuhan na naman. Kakayanin pa kaya ni Digong ito? Gusto mo kahit 80 plus na kahit 80 years old na si Digong, magsuntukan kayo, magbari lang baka di mo pa kayanin yun. Gago! Magagawin ka pang nun, ispatan. Plunder complaint. Laban kay Duterte at Go. At mga dating government official. Marami po ito. Official. Okay guys, nililista ko yan sa isang cellphone ko. Okay? Nililista natin yan dito sa ating yung mga lingwahe po ni Mike Abby, no? Kanina, ano ba yung sinabi niya kanina? Official. Official. Tapos, Oson. Tapos, ano pa yung isa kanina? Especially. Nakakabuo ko lang. Wait, makakabuo ko lang dictionary sa'yo. Especially. Tapos, yung kanina, ano yung huli kanina? Ano yung kanina? Mag-comment nga kayo. Ano yung huling sinabi niya? Yung kay Cathy Binag. May tag doon? Special. Yung special pala. Special. Special. Especially. Tapos special. Yan special. Yan po yung mga kataga na nabubuo natin. Nililistahon natin yan kada may ganyan siya. Tsaka yung social media pala, nakalimutan ko. No? Okay. Play. Kapal ng dokumento, ayan. Nakita ng ABS-CBN. Actually, lahat ng media nakita yan dyan dahil nagpunta ron. Yan po yung bago. Pangalawang plunder case. Ito tungkol doon sa pagbili ng bilyong-bilyong halaga ng barko. Frigate ang tawag doon. Yung barko na binenta Titanic. Gago! Titanic yun. Tanga ka din. Na South Korea sa Pilipinas yata noong 2017, 2018. Yung mga panahon yan Ayan, si Trillanes, pinipirmahan yung kanya pinareceive na dokumento. Ayan, So, ayan. May bagong kaso. Ang lupit, ha? Ang lupit, ha? Tindi. Under na naman. Wow. Talagang napakasipag nitong si Trillanes sa pagpapain ng kaso. Pero parang ikaw, napakasipag mo mag-upload ng puro ka-fake newsan. Gago! Idol like idol. Pinansal. Yan, pinansal. Yan, ha? Pinansal mo yan, ha? Mike Abby, ha?
O yan o, ito yung mga kasagaan niya. Opisal, Oson, especially, special, tsaka pinansal. Gago! Nakakabuo na ako ng dictionary sa iyo. Utay lang mo, may kami, hayop ka. Ano magagawa? Ano naman yung sinabi? Sabi niya before, kahit nung nakaupo pa si dating Pangulong Duterte, sinabi niya na pag natapos ang term ng mga Duterte, maraming kasong kakaharapin. So akala nung araw, sinasabi nila na walang kwenta itong si Trillanes, puro salita lang. Ayan, kasi nung mga panahon yun, hindi talaga pwede magpailang kaso dahil... O ngayon, ang tanong, Mike Abe, kung hindi ka tanga, ang tanong, guilty na ba? Guilty na ba? Ha? Na may kasong plunder si Digong at si Bongo, si Senator Bongo. Yun ang tanong dyan. Nakita mo lang yung mga dokumento, ang tanong, inaprubahan na ba ng hukuman? O ano na? Guilty na ba? Meron na bang update na guilty na ba? Kaso pa lang yun. Kahit ikaw, malay mo, bukas sa Makalawa, kasuhan ka ni Kati Binag. O kaya kasuhan ka ng mga Duterte. O ano nga sabihin mo? O halimbawa, ako nag-reaction. Ayan, Mike Abe, buti nga sa'yo, may kaso ka. So anong big deal? Kaso pa lang naman yun. Ang tanong, guilty ka na ba? Gago! Yan ang hirap sa iyo eh. Ilang beses na kitang pinangaralan. Sabi ko naman sa'yo, mag-google ka. Google. Ha? Marunong ka ba mag-google? Mike Abe? Ano, marunong ka nga mag-fake news? Mag-google, di mo alam. Gago! Na yan, no? Ayos minsan, Mike Abe, parang hindi napapahiya. Kung ayaw mo napapahiya ka, Mike Abe, ayusin mo. O, kaso pa lang yun eh, sinampa. O, ngayon, okay na ba? Naging guilty na ba? Doon ka maging masaya kapag guilty na. O, ilang beses nang kinaso ni Trillanes yan, na basura lang. O, so ngayon, kung sakali man na maging totoo man dahil alam naman natin na si Trillanes ay nagpapapansin sa Administrasyong Marcos, so maaaring pwedeng kampihan yan at gamitin ng Administrasyong Marcos laban sa mga Duterte yang issue ni Trillanes. Pwedeng ganun mangyari dyan, Mike Abe, ha? O. Pwedeng ganun ang gawin ng mga anti-Duterte dyan. Pwede nilang sakyan yung kaso na inahain ni Trillanes na kahit alam naman nila na wala naman talaga ang katuturan yun. Pwede nilang sakyan yun para ipangbato sa mga Duterte. Kasi nga, kasi tanga ka. Gago! Ayop na yan. Panoorin pa ba? Huwag na natin panoorin yan, guys. Okay na, ha? Yan ang Panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Panateros ay tinutulungan.